magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist mga kapatid at dito din sa ating JPM mga kapatid. So before natin i-start yung ating debate, at syempre ang ating setup ng rules same pa din, 10-7, at meron tayong 5-minute na final conclusion na yan. At yung ating topic ngayon mga kapatid ay patungkol dito sa patutunayan ko na ang OSAS ay doktrina ni Satanas. So medyo agresibo yung ating topic, no? At affirmative natin dito si Brother Ruben ng SDA. Negative naman si Brother Jeramel ng JPM mga kapatid. So bago natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magbigay ng paunang salita at kung ano yung kumbaga ano yung patutunayan nila or isa-stand nila sa gabi na ito. At syempre ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. So unahin natin ang ating afirmatibo. Pakilala ka muna kapatid. Yes, magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga nariyan sa comment section, sa mga nanonood, at sa mga kaibigan natin sa Baptist Church at sa iba pang OSAS believers. Magandang gabi sa inyo. Ito ay isang pagtalakay kung saan ay ating susubukang tapusin na, durugin na ang ulo ng OSAS doctrine na ito. At higit sa lahat, ang kapurihan at ang kaluwalhatian ay sa ating Panginoong Diyos lamang. Maraming salamat. Okay, dati sa Brother Ruben mga kapatid, isa sa kilala kong magaling talaga na debatista sa Seventh-day Adventist mga kapatid. Ang topic niya na itatayo ngayon patungkol na dito sa once save, always save mga kapatid. Ayan, I think first time ko ba ito na ma-cater si Brother Ruben dito sa topic na ito. At let's see mga kapatid kung paano niya patutunayan ang kanyang tema. Dito naman tayo mga kapatid, yung dedepensa naman mga kapatid. Bro, pakilala ka bro. No, walang audio bro. Walang audio bro. Bakang audio.
Okay mga kapatid, shoutout sa inyo dyan. Yan, meron na bro. Nawala bro, wala kang audio bro. Wala bro, nawala. Sa ano mo siguro yan bro? Walam sa phone ba yan? O ganyan? O sa... Okay mga kapatid, hintayin natin yung ating negative. Siyempre siya yung magdedepensa sa OSAS mga kapatid. Meron bro pero maingay bro. Parang merong radyo na tumutunog. Dito. Hello bro. Yan, wala na bro. Okay na to. Ayan. So, pakilala ka bro. Mag-try ka ng headset. Baka ma-fix natin. And mga kapatid, habang naghihintay, please share yung ating live streaming ngayon. Actually, napakaganda ng paksa na ito. Yung affirmative dito, ang patutunayan nga niya na ang OSAS ay doktrina ni Satanas. Alam niyo mga kapatid, dito sa Russia TV, napaka matunog ang OSAS na ito. Once save, always save. Kaya medyo parang kumbaga laging tinatopic pa. Lagi siyang pinag-uusapan sa podcast, sharing, sa debate. At eto na nga si Brother Ruben, nagulat nga ako sa paksa na ito, but I am sure meron silang dinadrive dito. At I hope you enjoy. Marami tayong matutunan mga kapatid. At sa hindi nakakalam yung ating salitang OSAS na ito, this is one save, always save. Ayan. So kung ligtas ka na mga kapatid, always ligtas ka na. Yan yung ating topic ngayon. Shoutout muna kay Morek Bakunawa Pilapil. Shoutout sa iyo bro. Go Ruben. Ibagin mo ang aral ng demonyo. Ito talaga yung Thank you. Dave Villanueva, good evening. Bro? Mic test tayo. Hello, bro. Teka, mic test muna tayo. Hello. Yan, dinig. Lakas. Walang ingay. Ayan, bro Jeramil. Salita ka muna, bro. Hello, bro. Yan, maganda Okay na. bro. Okay na, bro. So, pakilala ka, bro. Magandang gabi po sa lahat. Pagpasensyahan niyo no, yung audio. Ako po pala si Jeramil Amlon, worker ng Grace Oriented Life Development Church here in the Philippines. Bilang negatibo sa paksang patutunayan ni Bro Ruben na ang USAS ay doktrina ni Satanas. So, ngayong gabi mga kaibigan, makikita natin dapat open-minded lang tayo. So kami ni Bro Ruben ay magkaibigan po kami, pero sa debating ito kasi topic to na medyo may angas ba, medyo may kumbaga medyo mabigat yung dating ba. So walang personalan to, kung may normal kasi dito yung mainit na diskusyon, pero after naman ito eh kaibigan pa rin naman kami, aral lang, walang personalan. So enjoy yung mga manonood. So maraming salamat. Okay, that is Brother Jeramil mga kapatid. At tingnan din natin mga kapatid kung paano to dedepensahan. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. Bibigyan ko ng 10 minuto si Brother Ruben sa kanyang patutunayan na ang OSAS ay doktrina ni Satanas. Your time start now, bro. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang OSAS
na hayagang nagsasabi na sila yung mga ligtas na at hindi na mawawala pa. Patutunayan natin na yan ay aral ni Satanas. Saan ba nagsimula yung usas na yan? Yung yung pambubula na yan, yung aral na yung ginagawa tayong baby na okay lang, kapayapaan, para bang ibinuduyan ka na wala ka nang gagawin, basta't hayahin ang buhay, ligtas ka pa rin. Yan yung usas. Inaral ko mabuti yung pinanggalingan, yung origin, at talagang ganun nga ang lumalabas, mga kapatid. At yung promotor niyan, si John Calvin, na isang French theologian. Ngayon, saan ba nagsimula yung usas na yan? Dito sa Genesis 2:17, sabi ng Diyos, kapag ka nilabag niyo ang aking batas, tiyak mamamatay kayo. Si Satanas, nung ginamit niya yung medium, na yung ahas, ginamit niyang medium, nagsalita. Sabi niya kay Eva, hindi kayo mamamatay. Kapag ka kinain niyo yung bunga, magiging katulad kayo ng Diyos. Yung salita ni Satanas, inilagay sa ibabaw ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, you will surely die. Sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Ang mas pinaniwalaan ni Eva, yung salita ni Satanas na hindi sila mamamatay. Ngayon, nung nalabag na nga, ang plano talaga ni Satanas ay tumakbo sila, Eva at Adan, doon sa Tree of Life, makakitas at makakain ng bunga. At yun, hindi na talaga sila mamamatay. Yun ang plano ni Satanas. Hindi nangyari dahil alerto ang Godhead. Sabi dito sa 3:20, sabi dito, 22. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao yung naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iunat ang kaniyang kamay, at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailanman. Ibig sabihin, mga kapatid, nilalang si Eva at Adan na wala pang buhay na walang hanggan. Hindi sila ang tawag doon ay subject to death. Hindi sila immortal nung lalangin sila. Dahil sabi dito, baka pumitas, makakain, magkakaroon ng makasalanan, hindi namamatay. Ibig sabihin, hindi nila nakamtan ang buhay na walang hanggan dahil binardyahan ng kerubin na may apoy, na may tabak na nagliliyab. Pagkalipas ng mahabang panahon, mga kapatid, nitong 1500, lumabas nga itong si John Calvin at nagturo na ng eternal security. At dito, nag-unti-unting bumangon ang mga preacher na nagtuturo na ng usas. Once saved, always saved. Hindi ito biblical, mga kapatid. Kontra sa Biblia ang usas nito. At si Pablo ay nagbabala sa Roma. Nagbabala siya sa Roma, Roma 3, na sabi niya, yung kamandag ng ulupong ay nasa dila ng mga ministrong ito. Alam niyo, pag sinabing usas, once saved, always saved, hindi na dapat namamatay dahil ang doktrina na ito, ang ipinangangako, mayroon na daw buhay na walang hanggan. Pinabubulaanan nito ni Lucas, sabi dito, Lucas 20 talatang 36. 35. Ang mga taong mamarapati ng Diyos na mabuhay muli sa panahong darating ay hindi na mag-aasawa. 36. Hindi na rin sila mamamatay dahil matutulad sila sa mga anghel, sila ay mga anak ng Diyos dahil muli silang binuhay.
Yung palang buhay na walang hanggan, mangyayari yun sa muling pagkabuhay. Halimbawa, yung mga namatay, pag binuhay sila, doon na sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na mamamatay. Tayo ngayon, hanggat namamatay itong mga nangangaral ng usas, hindi totoo na ligtas na sila, na may buhay na silang walang hanggan. Sa Biblia, mga kapatid, si Lot, sabi ng Panginoon kay Abraham sa Genesis 18, lilipulin ko yung Sodom at Gomorrah. Sabi ni Lot ay ni Abraham, kung maaari po, Panginoon, ay huwag maraming matuwid doon. Sabi ng Panginoon, sige, pag nakakita ka ng 50 na matuwid, hindi ko lilipulin, hindi ko susunugin. Pinaghanap alam ni Abraham na talagang wala. Hindi umabot ng 10, nagtawaran sila. Ano lang, 4 lang ang matuwid. Kaya tinuloy yung hatol. Noong uulan na ng apoy, dali-daling binitbit ng 2 anghel ang pamilya ni Lot. Hawak sa kamay, talagang iniligtas na. Yan talaga ang tunay na ligtas na. Inilabas doon sa Sodoma, hawak sa kamay. Ang sabi ng anghel, huwag kayong lilingon. Yun ang utos. Ay sinuway ng asawa ni Lot, lumingon. Hindi siya naligtas. Hindi totoo yung once saved, always saved. Anghel na mismo nagligtas niyan, mga kapatid. Meron pa. Sa Gawa 4 hanggang 5, nagkaroon, nung ibinuhos yung Holy Spirit, nagkaroon ng kasunduan ng lahat ng mga mananampalataya na ibinta ang kanilang mga ari-arian, at isa dito si Bernabe, nagbinta ng lupa. Matapat siya, binigay niya sa church. Subalit itong mag-asawang Sapphira at Ananias, nagbinta, kinupit yung kalahati. Yung pangako nila, ibibigay nila lahat. Bibigyan nila lahat sa gawain, pero nangupit. Anong nangyari? Namatay on the spot. Yan ay binuhusan ng Holy Spirit yan, ha? Mga ligtas na yan. Meron na yung pangako ng buhay na walang hanggan. Ba't namatay on the spot? Kaya hindi totoo yung once saved, always saved, mga kapatid. Pag sinabing kontra sa Biblia, ibig sabihin, aral ng Satanas yan. Hindi yan sa Diyos. Kinukontra niya ang aral ng Diyos. Ngayon, ano ang aral ni Kristo? Ito sabi, diretsahin natin. Si Kristo mismo nagsabi. John 5:24, Jesus said, most certainly, I tell you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and doesn't come into judgment, but has passed out of death into life. Sabi po sa Tagalog, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya, sa Ama, na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Si Kristo mismo nagsabi nito. Yung sumasampalataya sa Ama ay may buhay na walang hanggan. Sumasampalataya sa Ama, sabi ni Kristo ito. Anong sabi ng Ama? Tingnan natin kung totoong sasampalatayanan ito ng mga usas believers. Leviticus 25:18-19. Follow my decrees and be careful to obey my laws, and you will live safely in the land. Then the land will yield its fruit, and you will eat your fill and live there in safety. Yan. Yun ang sabi ng Diyos. Kung iyong susundin, maingat ang aking mga utusan, aking mga palatuntunan, mamumuhay kang payapa. Lagi kang mabubusog, hindi ka magugutom. Yan ang pangako ng Diyos. Ang tanong, sinusunod ba ito? Ayaw nila sa kautusan ng Diyos, di ba? Kaya maliwanag na ang usas, yung formula ng usas doctrine,
kay Satanas yan. Hindi yan sa Diyos. Kontra yan eh. Kinukontra niya ang utos ng Diyos. Kinukontra. Ano pa? Ay, thank you. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jeramil, 7 minutes bro. Your time start now. Unang tanong ko, Bro Ruben. Sabi mo kanina, hindi biblical ang usas. So ang tanong ko, mababasa mo ba ang usas sa Biblia? Yes or no? No, hindi mababasa. No. Next question na ba? Next question bro. Next. So kung hindi mababasa ang usas, saan mo mababasa na doktrina ni Satanas ang usas? Yes, yung binasa natin kanina sa Genesis 2:17, ito ang pasimulan ng doktrina na yan, na hindi ka mamamatay kahit labagin mo ang batas ng Diyos. Ganun ang nangyayari ngayon sa usas. Ligtas ka pa rin kahit labagin mo yung 10 utos. Tapos itinuturo, wala na yung 10 utos. Doktrina ng Satanas. Next. Okay, lilinawin ko lang bro. Sabi mo kasi, hindi mababasa. So, ano ang mamong sagot? Mababasa o hindi mababasa? Yung salitang usas, hindi mababasa. Pero ang doktrina na yan, simula sa Genesis 2:17. Doon nag-formulate yung usas na yan. Okay. So, nung sinabi nung serpent kay Eva na mamamatay ka. Hindi ka mamamatay, ganun, di ba? Tama. So, ito, ang tanong ko. Si Adan at si Eva, ano ba ang status nila? Kailangan ba silang iligtas? Yes or no? Yeah. Kailangan silang iligtas dahil nagbabala ang Diyos na bumaba ang dyablo sa inyo at bumisado ang lupa dahil ang dyablo ay bumaba sa inyo. Ibig sabihin, kailangan silang iligtas dahil ang dyablo nariyan na nga sa Eden. So, ibig sabihin, nung panahon na yon, si Adan at si Eva ay makasalanan na. Kaya kailangan silang iligtas. Yes or no? No, hindi pa. Pero nanganganib sila. Nariyan na mismo ang Satanas sa kanila. So, yung turo namin na once saved, always saved, alam mo ba na makasalanan tapos iniligtas? Yes or no? Yes. Pero karugtong niyan, ligtas ka na kahit labagin mo pa ang kautusan. Ang kautusan wala nang kwenta. Lipas na. Yan ang ano yan eh. Yan ang kabuuan ng doktrina na yan eh. Next. Okay bro. So next question. Dahil ang once saved, ibig sabihin once saved, always saved. Nagtuturo ba ng kaligtasan si Satanas? Yes or no? Yes. Nagtuturo siya ng huwad na kaligtasan. Sabi niya, kapagin mo ang batas ng Diyos, hindi ka mamamatay. Huwad na kaligtasan yan. Ganun ang usas. Huwad na kaligtasan yan. Next. So, ang ibig mong sabihin, ang tanong ko kasi, kaligtasan na ang tao maligtas, papuntang langit. Yan ba ang turo ni Satanas? Yes or no? Yes, kaya na sinabi ni Satanas, hindi ka mamamatay. Dahil ang plano talaga niya, mayroong mga tao na hindi mamamatay. Pero false yun. False na kaligtasan. Hindi tunay. Yung kay Kristo, yun ang tunay na kaligtasan. So, kung si Satanas nagtuturo ng kaligtasan para mapunta ka sa langit, ano ang itinuro niya sa iyo, Bro Ruben? No, hindi ko tinatanggap ang turo ni Satanas, kaya ayaw ko sa usas eh. Kayo ang tumanggap sa turo ni Satanas na usas. Hindi. Objection muna. Objection. Kasi ang tanong ko, hindi naman categorical yung tanong ko. Ang tanong ko, ano ba ang itinuro sa iyo ni Satanas
bakit mapunta ka sa langit? Bakit iniligtas ka at mapunta ka sa langit? Kasi sabi niya kanina, yes, na si Satanas nagtuturo paano mapunta sa langit. Kaya tinanong ko siya, ano pala ang itinuro? Hindi ko tinanong kung yes or no kasi ang sagot niya kasi no. Okay. Wala naman doon sa kategorika. Okay, so ang tanong niya bro, ano daw yung tinuro bro? Bro Ben, meron kang counter objection dun bro? Or hahatol na ako? Counter, Sige bro. sinagot ko naman, sabi ko, no, yung turo ni Satanas, hindi ko tinanggap yan. Sila yung tumanggap ng turo ni Satanas. Yung turo ni Cristo, yun ang tinanggap ko. Okay. Yun ang Okay, so ganito bro Ruben, ako hahatol muna ako ha. Ang question kasi dito so probably magbibigay ka ng reason ba? Ngayon, any reason naman na ibibigay mo is tinatanggap ng moderator at I think para sa kabila, I'm sure mali yan. However, tuloy-tuloy pa din tayo. Mamaya i-rebat mo na lang bro. So proceed muna bro sa next question bro. Kaano-ano mo si Satanas bro? Bakit alam mo yung doktrina niya? kaaway ko si Satanas. Ngayon, alam ko yung doktrina niya dahil yun ang itinuturo niyo. Kaya kilala ko si Satanas, kaaway ko, kaaway din ng Diyos. Next question. Yan ang tinuturo. So, ibig mong sabihin, nagtuturo kami na si Satanas ang kaparaanan ng kaligtasan. Yun ang alam mo. Yes, tinatanggap niyo yung turo ni Satanas na hindi na kayo mamamatay kahit labagin pa, kahit mawala pa kayo sa pananampalataya. Yun ang usas, yun ang doktrina ni Satanas. Ligtas pa rin kahit labagin ang kautusan. Ilang minutes pa bro, Rasha? Okay. Mahaba. Sabi mo kanina bro, Ruben, na wala ka pang eternal life. Nung sinabi ni Juan na upang malaman mo na ikaw, nung sumampalataya ka, upang malaman mo na mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon nang sinabi niya upang malaman mo, ngayon alam mo na o hindi mo pa alam? Yes, alam ko na. Si Juan din ang nagsabi, 1 Juan 2:25. Ang buhay na walang hanggan ay ipinangako pa lang. Pangako pa lang. Wala pa. Next. So kung alam mo na mayroon kang buhay na walang hanggan, saan na yan ngayon? Sagot. Gaya ng sinabi ko, pangako pa lang yan. Ibibigay pa lang, makakamtan yan doon sa Tree of Life kapag naligtas tayo at nakarating sa langit. Sabi ni Cristo, magkakaroon kayo ng karapatan na makakain ng bunga ng punong kahoy. Revelation 22:14. Okay, next question. May Jesus Christ ka na ba sa buhay mo? Yes or no? Yes, mayroon. Kaya nga sigurado ako sa kaligtasan kay Cristo eh. Kayo hindi dahil kita sana sa nyo yun. Okay, next question. Si Jesus Christ ba eternal life? Yes or no? Yes. So dahil may Kristo ka na at si Kristo ang eternal life, may eternal life ka na o wala? Sagot. Mayroon na. Yun ay pangako. Wow. Para bagang binigyan tayo ng titulo. Yung lupa, hindi mo Time na bro. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang ating as first cross ng negative sa affirmative. So dako tayo sa kanyang presentation bilang negatibo na ang osas ay doktrina ni Satanas. Brother Jeramil ng JBM. Your time start now bro. Magandang gabi po mga kaibigan. Puro assumption yung mga sinasabi Napaka walang kwenta naman nitong debate na to kung ganun. Kasi siya mismo umamin na yung pinatutunayan niya ay hindi niya mababasa. So medyo mahirap 'yun. Kaya dapat kung pinatutunayan mo, dapat may basihan ka, di ba? Tinanong ko siya kanina, saan mo mabasa? Ito. Sabi niya, hindi biblical ang usas. Kaya tinanong ko siya, saan mababasa ang usas? Di ba?
So sabi niya, hindi mababasa. So kung hindi mababasa ang usas, saan mo mabasa na ipinangaral ni Satanas ang usas? Doon daw sa Genesis, tingnan mo mga kaibigan, siya na mismo yung kumontra sa sagot niya. Mahirap yun. Kaya nga sabi ko, malaki naman yung respeto ko sa kaibigan ko pero I don't know kung marunong to sa debate Tapos na yung laban. Siya na mismo kumontra sa sagot niya. Sabi niya, hindi mababasa yung usas. Pero nung tinanong ko, saan mabasa na ipinangaral ni Satanas ang usas? O mababasa na naman. Nako naman. Mga kaibigan, wala na. Mga kaibigan, alam mo, napaka-importanting malaman natin to Kapag hindi mo talaga alam yung salvation, litong-lito ka talaga paano i-apply yung tamang application nito. For example, sinabi niya, aral ni Satanas yung usas. Puro assumption For example, kami, nagsasabi, grabe yung preaching namin. Na maniwala ka kay Jesus Christ, mananampalataya ka, na siya'y namatay sa cross para sa atin. Pero yung assumption niya, sabi niya, ang ipinangaral nyo, si Satanas, puro assumption. Paano to? So wala tayong, ano bang titibagin natin yan? Siya mismo tumibag. Mismo sa aral niya. Sa yung stand niya. Di ba? Stand niya yan Dapat patutunayan niya na ang usas ay doktrina ni Satanas. Paano yun? Siya na nga mismo nagsabi na hindi niya mabasa. So anong conclusion diyan? Assumption. Haka-haka lang po ni Bro Ruben ang mga pinagsasabi niya. Mahirap po yung ganun. So mga kaibigan, ito po. Kung pansinin niyo po, nung nag-tempt si Satanas kay Adan at kay Eva, kung pansinin niya, sinabi niya kanina, wala pa silang eternal life. Pero sa doktrina ng usas, once ligtas ka, may eternal life ka. Kasi nga, si Jesus yung eternal life. Alam mo kanina, inamin niya na may eternal life siya. So, tapos na yung laban. Sabi niya, wala pa tayong eternal life. Tinanong ko, may Jesus Christ ka ba sa buhay mo? Sabi niya, meron na. Si Jesus Christ ba eternal life? Sabi niya, yes. Wala na. Mga kaibigan, yung debate kasi, this is logic. Dapat alam mo yung one. Kasi pumasok ka So ano pa yung titibagin ko, Bro Ruben, umamin ka na may eternal life ka. Kasi pareho na tayo. So ano pang paglalabanan natin mga kaibigan? So, nakakatawa So mga kaibigan, mahirap kapag, wala na debunk na. So debunk na talaga mga kaibigan. Unang cross pa lang, wala na, tapos na yung laban. Mga kaibigan, ito pa. Sa panahon ni Satanas, nag-tempt siya. Anong nangyari? Namatay. Sa panahon kay Jesus Christ, tayong makasalanan, patay dahil sa kasalanan, ay binigyan ng buhay. Nakita niyo yung kaibahan? Paano naging aral ni Satanas yan? Di ba? Ako na makasalanan. Si Adan, wala pang kasalanan ngayon, sabi niya pa, si Adan, wala pang eternal life. Yung pinatutunayan mo, Bro Ruben, once saved, always saved. Wala naman kasalanan si Ruben si Adan para iligtas siya. Iba yun sa sitwasyon natin ngayon. Tayo patay dahil sa kasalanan, binuhay kalakip kay Kristo, at ang buhay na binigay niya sa atin ay buhay na walang hanggan. Kasi nga, ang offer as a gift is Jesus Christ. Kaya nga, Bro Ruben, umamin ka kanina may Jesus Christ ka na, kaya may eternal life ka na. Yun. Muntik ka na lang maging kasama ka na namin. Kaya sumama ka na. Malinaw, sumagot ka na may eternal life ka. Ano pa yung pag-uusapan natin mga kaibigan? Ito, tuturuan na lang natin si Bro Ruben. Tuturuan na lang natin to. Ito mga kaibigan, yung si Adan, umamin siya kanina, siya na mismo nag-explain Wala pang kasalanan, wala pang eternal life daw. Kung wala pang eternal life, anong mawawala doon? Ngayon, dahil sa kasalanan na ginawa ni
Adam. One man, sin. Oh, di ba? Ang anong sabi sa Romans chapter 5? Nang dahil sa kasalanan ng isa, ano? Sa Bisaya kasi yan, kumalat, ano, kumalat ba yan? Lumaganap sa buong mundo ang kasalanan dahil sa isang tao. Kaya tayo makasalanan. At dahil sa kasalanan dyan, Ruben, tayo ay patay sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan. At nung patay tayo, sa pamamagitan ng pananampalataya, dahil sa awa ng Diyos sa atin, ipinadala si Jesus Christ as a gift for us. Di ba? Ipinadala si Jesus Christ para kung sino ang sumampalataya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, the gift of God is eternal life. Ang gift ng Diyos, si Jesus Christ para sa atin. Para kung nasa kay Kristo na tayo, yun na ang status natin, yun ang foundation natin. Yan ang connection, yun ang position natin, yun ang identification natin as we have Christ in our life. Mag-aral ka kasi bro ng soteriology. Hindi na haka-haka lang lahat yung sinasabi mo. Mahirap yun. Wala yan, ano pang titibagin ko ngayon, bro Ruben? Wala na eh. Ikaw na mismo yung nagsabi na walang mababasa. Dausas. Tapos, kinontra mo na naman, may mabasa pala. Na tinuro ni Satanas. Ano ba yun? Walang ganun. Take note, Ruben. Yung paksa kasi, once saved, always saved. So, ang isang meaning kasi ng save is to rescue. Kasi, for example, ako, makasalanan ako, kailangan ko ng tagapagligtas, kailangan akong i-rescue. Si Adan, wala naman siya kasalanan. Di ba? So, saan papasok yung patutunayan mo doon, yung sa serpent, na once saved, always saved? Ikaw na nga mismo may sabi na wala pang eternal life si Adan. Naku, kawawa. Kawawa yung ganyang argumento, bro Ruben. Mahirap yung ganon. So, alam mo, kanina, pinalilitaw ko talaga, sa foundation pa lang, doon pa lang sa tanong ko, para makuha ko yung, ano ba talaga yung stand mo eh. Mahirap yung patutunayan mo, tapos hindi mo nababasa. Mahirap yung ganon. Ngayon, dito tayo sa usas. Turo ng Diyos. Kaloob ng Diyos ang eternal life. Pag sinabing eternal life, eternal nga bro Ruben eh. Hindi na yan, walang katapusan yan. Kasi nga si Kristo ang nasa buhay mo ngayon. May Kristo ka na sa buhay at wala nang makapaghihiwalay pa. No one can separate us from the love of God. Alam mo pa bro Ruben, kapag may Kristo ka na sa buhay, yung righteousness na nagawa ni Kristo doon sa krus ang makikita ng Diyos Ama. Bakit? Dahil yan sa imputed righteousness. Ngayon, kung imputed righteousness, kaibigan, ano makikita? Yung gawa ni Jesus Christ, because Jesus Christ is the only, ang tawag natin dyan, siya lang yung walang bahid ng kasalanan. 2 Corinthians 5, verse 5, chapter 5, verse 21, malinaw yan dyan, mga kaibigan. So, bakit hindi aral ni Satanas? Kasi mismo ang Diyos ang nagbigay ng kaligtasan. Bakit aral ng Diyos, hindi kay Satanas? Kasi nga, ang binigay niya, regalo. Ano ba ang regalo niya? Ang gift of God ay eternal life. Kay Satanas ba yan, bro Ruben? Anong resulta doon sa kwan? Hindi, napahamak pa sila. Tinapos mo na eh. Okay. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating negative, Brother Jeramil, mga kapatid. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative, Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. 7 minutes bro, your time start now. Bro Jeramil, si Batadan matapos magkasala, nagkaroon ba sila ng buhay na walang hanggan? Wala kang mabasa. So, hindi nagkaroon. Wala akong masagot dyan, yes or no.
Kasi wala namang mababasa. No, mamaya, kung ikaw, patutunayan mo. Ang sagot ko, kasi wala akong mabasa. Sunod na tanong, ano ang requirements na ibinigay ni Kristo para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumampalataya. Kaya nga, Bro Ruben, ito, kapag ikaw ay sumampalataya, ang tinanggap mo ay gift. At yung gift na yan ay through Jesus Christ. At yan ay eternal life. Para maligtas ka. Next question. Sabi mo, sumampalataya kay Kristo. Sabi ni Kristo, nung tinanong siya ng binata, Lord, anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ni Kristo, sundin mo ang 10 utos. Tanong, sumasampalataya ka ba sa sinabi ni Kristo? Yes or no? Sumampalataya ako sa sinabi ni Kristo doon sa kalooban ng Diyos, hindi doon para sa binata. Kasi wala pa doon si Apostol Paul eh. Kasi yung message na tinanggap ko ngayon ay galing kay Apostol Paul na nagturo para sa mga hintil na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa cross. Yun. Ang para sa akin. Kasi kung doon, kasi mismo doon, yung binata, hindi nga niya nasunod eh. Kung hindi dumating si Pablo, hindi ka sasampalataya kay Kristo. Yes or no? Wala sa sagot na yes or no. Kasi assumption mo yan eh. Andiyan talaga si Pablo eh. Alam mo, bakit mo ako tatanungin sa tanong na haka-haka? Hindi pwede sa akin yan. Kung magtanong kayo, yung totoo, yung nababasa. Bakit? Hindi, walang ganyan. Debate tayo, hindi lang haka-haka. Magtanong kayong totoo. Next question. Nung dumating ang pananampalataya, winalang kabuluhan na ba ang 10 utos? Yes or no? Wala sa yes or no. Kasi mali ang unawa mo dyan. Kung Mr. Moderator, may rules po tayo. Categorical. Okay, so ang categorical, ito, ina-analyze ko yung categorical patungkol ito sa yes or no. Pero pag sumagot ka ng both, okay pa sa akin yan. Pero pag sinabi mo na wala doon, hindi pwede sa akin yan kung sasagot ka ng 20 seconds. Doon lang sa pagpipilian muna pag categorical ba. However, meron naman tayong 10 segundo na pagpapaliwanag kung bakit hindi ka nakakapili ba. Ngayon, Brother Jeramil, meron ka bang counter objection doon, bro? Or hahatol na ako? Pwede naman siguro ako magpaliwanag 10 seconds. Ayan. So, 10 seconds, bro. Proceed ka, bro. Time resume. Kasi ang punto ko kasi doon, wala doon sa tanong mo kasi based sa unawa mo iba eh. Kasi para sa amin kasi, yung pag-establish doon, tapos na yung part ng law. Kasi walang hindi... Next question na, bro. 10 seconds lang. Okay. Tanong. Premise muna. Sabi ni Kristo dito sa Juan 10:50. Juan 10:50. At nalalaman ko, sabi ni Kristo, na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Tanong, sumasampalataya ka ba sa sinabi ni Kristo na ang buhay na walang hanggan ay ang pagsunod sa utosan ng Diyos sa 10 utos? Both. Para makasagot ako. Kasi, ang unawa mo kasi dyan, ang pagsunod sa kautosan yung kaligtasan. Babalikan, uulitin ko bro, Ruben, para hindi ka mawala ba sa doktrina namin. Kasi nung doktrina talaga namin, hindi kasi ako Baptist. Doon talaga yung sa turo ni Paul na ang kaligtasan namin ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Na si Kristo namatay doon sa cross. So, dyan mo ako tanungin. Okay. So, yun, hindi ka naniniwala o hindi ka sumasampalataya sa ibang sinabi ni Kristo maliban doon sa cross? Kung hindi para sa akin, naniniwala ako para sa kanila. Pero hindi ako naniniwala na para sa akin. Kasi may sinugo siya na para sa akin. Kaya nga sabi ni Paul, I am apostle for the Gentiles.
Kaya ang turo ni Paul na ang kaligtasan ay sumampalataya ka na si Kristo ay namatay doon sa cross para sa atin. Next question. Sunod na tanong, matapos kang sumampalataya gaya ni Pablo. Sabi ni Pablo, nung dumating ang pananampalataya, winawalang kabuluhan baga natin ang kautusan, hindi, kundi lalo pa na namin tinutupad. Tanong, bakit kayo hindi ninyo tinutupad ang 10 utos? Bakit? Hindi yan kategorikal ha? Bakit ang tanong mo? Kasi, iatras mo lang eh. Kasi nag-conclude si Paul na walang naging justified sa pagsunod sa kautusan. Pagdating sa 31, yung pag-establish sa law dyan ay to prove na ang law ay hindi makapag-justified. Tapos na yung part niya na ipakilala sa atin na tayo'y makasalanan. Yun ang 31. Kaya nag-conclude sa verse 28 na walang na-justified sa pamamagitan nagpagsunod sa kautusan. Yun, Ruben. Next question. Hindi naman yun ang tinatanong ko sa pag-justified. Pero kung may mabasa ako na litra por litra na aaring ganap ang mga tumutupad sa kautusan, sasampalataya ka na. Yes or no? Kung yes or no? Yes or no? No. Bakit? Kung ganyan ang sagot mo, kukontrahin mo yung sitas ko, di aaminin mo muna, natalo ka dito sa sitas na nilatag ko. Kasi pag-usapan natin yung sitas mo. Di ba? Uy, hindi pwede yun. Ang argument mo, matagal ka na sa debate, tapos yung sitas ko, kontrahin mo sa ibang sitas, walang ganong debate, bro Ruben. Walang ganon. Wag ganyan ang debate. Bad yan. Ano? Sabi mo kanina, walang aaring ganap sa pagsunod sa kautusan. Ngayon, may nakasulat dito, litra por litra, na aaring ganap ng Diyos ang mga tumatalima sa kautusan. Sangayon ka ba dito sa sinabi ng Pablo, yes or no? Roma 2:13. Sangayon ako sa sinabi ni Apostol Pablo, pero hindi sa unawa mo. Kasi sa Romans chapter 2, nag-explain pa si Paul dyan. Basahin mo yung Romans chapter 2. Pagdating siya sa susunod na mga sitas, anong sabi ni Paul? Lahat sila nagkasala. Kahit yung teachers of the law, nagkasala. Kaya ang conclusion ni Paul doon sa Romans chapter 3, verse 28, na walang na-justified. Ganun. Bumasa kasi ng context, Bro Ruben. Wag mo bayaan yung MCGI. Palipat-lipat ng sitas. Time. Okay, so mga kapatid, dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate. Bago natin puntahan ang rebuttal, shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout pala sa CNC Woodworks, nagbigay siya ng 50 stars. Ayan, kay Brother Ernie Luma ng Rangers of God, nagbigay din siya. Maraming salamat, bro. At shoutout pala kay R.A. Puentes, mga kapatid, sabi niya, Romans 2 para sa Gentiles na walang kautusan. Jesse Antamosa, sabi niya, hanggang sementeryo lang ang eternal life ni Brad Ruben. Ayaw yata ng buhay na walang hanggan. Shoutout din kay Romel, Tunay Bakras, Faith on Christ alone for salvation. Deal ka na ba? Pa-schedule ko na. Merong medyo naghahamunan na dito ha. Gusto ata nilang makipag-anuhan din. Debate. Ayan. Morge Estrada, Dispensation of Grace, ang point ni bro Jeramil, Mr. Ruben. Pag-aralan mo kasi ang stand ng kalaban mo. Di yun babaril ng blank bullet. Wala kang tatamaan yan. At shoutout din kay Nonyal, John Chris, gawa 16:30 verse 31. Liluch Laviena, kung may buhay na walang hanggan ang osas, means dapat may pananampalataya kayo na may iisang Diyos lamang. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Juan 17:3. Wilfredo Bauyon, kung ang age mo ay mga 10 years old lang at osas ka na at pinatay ang lahat ng mahal mo sa buhay at alam mo ang pumatay, hindi ka na ba gaganti o babato man lang o kukuha ng kahit na anong gamit para gumante? Ahaha, mananaig na sa age mong 10 years old ang osas nyo. Ayan. At restoration movement, sabi niya, galing dyan ang Anabaptist na pinagmulan nila. Osas, turo ni John Calvinist. Ayan. Antonino Solis, tama bro Ruben, wag ka namang magtanong na haka-haka lang.
At Avila Leonard, go bro Ruben, God bless, we support you. At Pastor Rian Puentes, sabi niya, ignorance, ayaw ng mga Calvinist sa OSAS. Ang sa kanila, preservation of the saints or preservation of the saints. Perseverance of the saints. Mag-aral ka, wag maging igno all your life. At Nonyal, ayan, parang grade 1 lang ang tanong ni Ruben. Aaron Bonifacio, kung wala si John Calvin, walang OSAS. At Aaron Bonifacio, OSAS, turo ni John Calvin. At June Domingo, maangas tong OSAS. Elmer Chavez, sabi niya, bakit wala pang eternal life si Ruben? Dahil hindi pa siya ligtas. At yun mga kapatid, ang dami nating comments ngayon. Halos 50 live viewers. Tuloy-tuloy lang tayo. Brother Ruben, sa rebuttal mo, 10 minuto bro. Your time start now. Okay, thank you bro Rosyan. Kanina sa unang tanungan ng ating negative, wala siyang nalusot na kahit na isang tanong, kaya ang ginawa niya nung time niya, nagano na lang, bumanat parang sumusuntok sa hangin ng wala doon yung kalaban. At sa pagtatanong-tanong natin, kinuha lang natin yung talagang galing sa kanya. Totoo naman talaga na ayaw nitong mga usas believers na sa 10 utos. Makita nyo naman sa tanungan. Nung sinusyo daw natin, sabi niya walang aring ganap sa pagsunod sa 10 utos. Kung may mabasa, di ayaw niyang tanggapin. Nakalagay sa Roma 2:13, yung mga tagapakinig ng kautusan hindi aring ganap. Yung aring ganap ng Diyos, yung mga tumatalima. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Yung mga Hudyo kasi, mga ano lang yun, kaya nasabi ni Kristo, mga mapagpainbabaw yun. Hindi naman talaga mga tumutupad yun. Mga manlalabag yun. Ngayon, tuloy natin. Tinanong natin ang ating negative. Ano ang requirements ni Kristo para bigyan ka ng buhay na walang hanggan? Hindi niya masagot-sagot. Nangamuti. May nag-comment kanina, dapat daw yung tanong ay nangangamuti na nga ang bata nyo. Ano pang tanong ang gusto nyo? Tapos ano pa? Yung mga hintil daw, may narinig ako nag-comment, yung mga hintil daw ay walang kautusan. Tama yun. Ano sabi? Ano sabi ni Pablo sa Efeso 2:11 hanggang 13? Kaya nga alalahanin ninyo na kayo nung una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. 12. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Pag sinabing hintil, hiwalay yan kay Kristo. Tama, walang kautusan dahil hiwalay kayo kay Kristo. Ngayon, kung sasanib kayo kay Kristo, yun, kinakailangan sundin nyo yung kautusan na sinusunod ng mga Hudyo. Tuloy natin. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo ng mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipanong pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. 13. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo na nung panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Ngayon, kung wala kang kautusan ng hintil, iwalay ka kay Kristo ngayon, inilapit ka, isinanid ka doon sa bayan ng Diyos, susunod ka na ngayon. Ito yung requirements ni Kristo. Requirements niya. Sabi ng binata, Panginoon, anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Doon sa una pa lang, sabi ng binata, mabuting guro. Tinitigan siya ni Kristo. Sabi ni Kristo, isa lang ang mabuti, ang Diyos. May gustong iparating si Kristo. Sumampalataya ka sa Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, sundin mong maingat ang kanyang mga kautusan. Yung binasa natin sa Leviticus kanina. Ano ang utos ng Diyos? Sa Leviticus din at saka sa Deuteronomy 15 na yun. Kalimutan kong talata, sabi, kung may lalapit sa iyo at manghihiram, huwag mong pagmasama ng mukha. Huwag mong pagtikuman ng iyong mga kamay, baka siya ay umalis, dumalangin sa Diyos, magiging kasalanan sa iyo. Ibig sabihin ng Diyos, maging mapagbigay ka sa mga
dukha sa mga nangangailangan. Itong mayamang binata na lumapit kay Kristo, madamot ito, nababasa ni Kristo ang iniisip nito eh. Yung nilalaman ng kanyang puso, kaya sinubukan siya ng Kristo. Sige nga, kung totoong tinutupad mo ang 10 utos, ipagbili mo mga ararian mo, pamigay mo sa mga dukha, hindi niya ginawa, ibig sabihin, hindi siya totoong sumusunod sa 10 utos. Yun. Sabi ni Kristo, yung requirements niya, kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang 10 utos. Sa Revelation 22:14, sabi doon, Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the holy city. Mapapalad ang mga tumutupad sa kautusan ng Diyos, sapagkat sila ay magkakaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa holy city. Yung karapatan na naiwala nila Ibat Adan sa kanilang paglabad, ibabalik sa atin, makakamtan natin kung tutuparin natin ang 10 utos. Yun ang requirements ni Kristo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Saan makakamtan ng buhay na walang hanggan? Sa langit. O, pag nakakit ka sa langit, sabi doon sa Revelation 21:7 ba yun? Sabi, ang dahon ng punong kahoy ng buhay pampagaling sa mga bansa. Ibig sabihin, kung ikaw ay Pilipino, 5 feet, ibabalik sa dating anyo. Sa anyo nila Ibat Adan. Ano sa pag-estimate? 14 feet. Ganong katatangkad, ganong kalalaki, nalalaking tao. Yung dahon, nagpapagaling sa mga bansa. Yung bunga, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yun. Ang buhay na walang hanggan, nasa punong kahoy ng buhay. Ayon kay Juan, sa 1 Juan 5:25, ito'y pangako. Parang binigyan ka ng titulo. Pero yung lupa, hindi pa napapasa iyo. Pero sa'yo na yon, ayon sa pangako. Ganun yun. Mas simpleng unawain, hindi po ba? O, nagyayabang ang ating Nikasib. Tinanong daw niya ako. Tinanong niya ako nauna. Na tinanong niya, paano makakamtan? Sabi ko, pangako pa lang. Si Kristo ba, buhay na walang hanggan? Yes. Si Kristo ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ayon sa kanyang sinabi. O, tapos sasabihin niya, ano na daw, tapos ng debate. Yung mga ganitong mga bagong debater ay nagmamadali, mga kapatid. Ngayon, maliwanag na itong mga nangangaral ng once save, always save ay hindi totoong ligtas. Yan ang mga nagliligtas-ligtasan. Ang totoong ligtas, sabi ni Kristo, kung sasampalataya ka doon sa nagsugo sa akin, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, maliligtas ka. O, anong sabi ng Diyos? O, kung susundin mong maingat ang aking mga kautusan, mabubuhay ka. Sasampalataya ka sa Diyos. O, ngayon may kinalaman ngayon sa pagsamba. O, nangangaral ka, may buhay na walang hanggan, pero sinasamba mo ang Diyos ng ayon sa kagustuhan mo. Anong sabi ni Kristo? Marcos 15:9, kung hindi ako magkakamali. Yung aking yung shoutout sa akin palang Grandmaster, magaling sa yun, sa talata, yung aking sumusuporta ng 100%, magaling sa talata siya. Parang si Ilis Soriano. Ngayon, sabi ni Kristo, ang kautusan ng Diyos, buhay na walang hanggan. O, Juan 12:50, hindi niyo mapapawalang yan. Mapapawalang bisa yan. Sabi ni Pablo, nung dumating ang pananampalataya, lalo pa nga naming tinutupad ang 10 utos, ang kautusan. Itong mga nangangaral lang once save, always save, baliktad. Lalo nilang hindi tutuparin. Basura na daw yan, wala nang pinta. Ngayon, maniniwala pa ba kayo na tunay ang kaligtasan na dala ng mga ahinting ito? O, di tamang sinabi ni Pablo, yung kamandag ng ulupong ay nasa kanilang mga dila. Nandadaya sila. O, may sinasabi si Apostol Pedro na
Marami ngayon ang gumagamit sa sulat ni Pablo na hindi nila naintindihan dahil mahirap yung ipinangdadaya. Maraming nadadaya, mga kapatid. Yung paasahin ka na mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Ligtas ka na, sumampalataya ka lang. Yung tagapagligtas, tinanong ko kanina, sumasampalataya ka ba sa tagapagligtas? Sa sinabi niya, o dipindihan niya kung para sa akin. O di namimili siya ng sasabihin ng tagapagligtas. Ano sabi ni Kristo? Sumasamba ka lang naman sa akin sa iyong mga bibig. Yung puso mo, ayaw mo naman talaga sa akin. So, hindi tamang sinabi ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo, hindi lahat ng mga naligtas papasok sa langit. Mateo 7:21. Hindi lahat ng mga naligtas papasok sa langit. O, sino ang papasok? Yung mga tumutupad sa kalooban ng Ama. Ano yung kalooban ng Ama na sinabi ni Kristo? Awit 48. Ang iyong kalooban ay ang kautusan na nasa aking puso na aking tinutupad. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Brother Ruben, ng Seventh-day Adventist. Ulit mga kapatid, ang topic ngayon na pinag-uusapan ay patungkol dito sa patutunayan na ang osas ay doktrina ni Satanas. Si Brother Ruben po yung nagsasalita kanina, siya yung affirmative. At negative naman yung magtatanong ngayon ng 7 minuto. Brother Ruben, at Brother Jeremy, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now, bro. Okay, bro, Ruben. Gusto ba ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas? Yes or no? Yes, gusto ng Diyos. Okay, next question. Si Satanas ba, gusto niyang maligtas ang lahat ng tao? Yes or no? No, kaya nga nandadaya siya eh. Maniwala kayo sa usas, ligtas na kayo. Ang gusto niya, hindi maligtas ang mga tao. Kaya nandadaya siya ng usas eh. Gusto yun ang paladala niya. Okay, next question. Gusto mo ng Diyos na hindi mawala ang kaligtasan? Yes or no? Yes, pero sabi ni Kristo, kung mananatili ka sa akin, hindi ka maano, pero kung hindi ka magbubunga, puputulin ka, tatapon ka sa apoy, dapat magbunga ka. Okay, next question. Si Satanas ba, ang ligtas, gusto niyang mawala ang kaligtasan? Yes or no? Yes. Okay, next question. Ikaw ba, bro Ruben, naniniwala na mawala yung kaligtasan? Yes or no? Yes, dahil mayroong nakatala sa Biblia na naiwala nilang kaligtasan si Ananias at Sapphira. Talagang ano yan, getapulita yan. Ligtas na sila pero naiwala nila dahil nilabag nila ang batas ng Diyos. Okay, next question. Kung ang Diyos gusto niyang maligtas ang lahat ng tao at ang Diyos gusto niyang hindi mawala ang kaligtasan ng tao at si Satanas naman ay gusto niyang hindi maligtas ang tao at kung ligtas ka man ay gusto niyang mawala ang kaligtasan ng tao. Ikaw, bro Ruben, saan ka kumampi? Doon sa mawala ang kaligtasan o doon sa hindi mawawala? Sagot. Natural doon sa Diyos. Ayaw niya mawala. Pero mayroon tayong free will. Ngayon, kung ikaw mismo ang hiniwalay, kung ikaw mismo ang lalayo, hindi ka niya pipilitin. Nasa iyo yan. So, aral ng Diyos, bro, na ang kaligtasan, gusto niyang maligtas at hindi mawala yung kaligtasan. Aral ng Diyos. Yes or no? Yes, aral ng Diyos yan. Ngayon ang tao, lagi siyang nag-iisip, lagi siyang lumalabag, gusto niyang humiwalay lagi. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. Next. Okay. Dahil aral ng Diyos, bro, na hindi mawala ang kaligtasan at aral naman ng demonyo na mawala ang kaligtasan. So, ang aral ng demonyo, bro, ay mawala ang kaligtasan. Yes or no? Yes. Aral ng demonyo, mawalang kaligtasan sa pamamagitan ng usas. Sasabihin, maniwala kayo sa usas. Ligtas kayo kahit labagin nyo ang 10 utos. Pero yung pala, iwawala ka sa piling ng Diyos. Yun ang gawain ni Satanas. Yung linlangin.
hindi ka mamamatay. You will not surely die. Yun. Okay. Next question. Are you saved by grace, bro? Yes or no? Yes. Okay. Nung na-save by grace ka, it is the gift of God? Yes or no? Yes. Dalawa yan. By grace. Through faith. Hindi yan naghihiwalay. Hindi grace alone. Hindi faith alone. Dalawa lang yan. Naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Dalawa yan. Nagtutulungan yan. Next question. Okay. So, saved by grace ka, so it means ligtas ka, di ba? At gift of God yon. At ang gift of God, bro, ay eternal life. Yes or no? Yes. Gift of God, yung eternal life, pero pangako pa lang yon. Makakamtan yun sa langit kapag ka nagkaroon ka ng karapatan makapasok doon. Ang requirements ni Kristo para makamtan mo yun, sundin mo ang 10 utos. Yun ang tama. Next. Pero nung na-save by grace ka, bro, yun ang gift of God. Tama ba? Yes, para yung gift of God, yung grace, at saka yung faith, pareho yan, gift of God. Oh. Pero yung kaligtasan na yan, ang tawag dyan, justification. Hindi yan yung eternal life. Okay. Yung kaligtasan mo, bro, nung na-save by grace ka, kapag mamamatay ka, mapunta ka na ng langit? Or hindi pa kasi kailangan mo sumunod sa 10 utos? Sagot. Ang mga tunay na naligtas na sa Diyos, na tumutupad sa kanyang mga utos, pag namatay, bubuhayin ni Kristo pagdating niya ayon sa 1 Thessalonica 4:16. Pero yung mga malabagin, yung mga usas na malabagin sa utos, bubuhayin yun after 1,000 years. Dalawang pagkabuhay na mag-uli, yung naghihintay sa inyo. Next question. Oh, okay, bro. Ito. For example, may taong hindi na pwede makabangon at malapit ng mamatay. Tapos, nag-share ka ng word of God, tapos nanampalataya siya. Tapos, hindi na siya makagawa ng mabuti, ng 10 utos. Maliligtas ba siya? Yes or no? Yes, kung sasampalataya siya. Yung pagsampalataya niya, yung action niya na naniwala siya sa nangangaral, gawa yun. Ngayon, sabi ni Kristo, pagdating niya, ako'y dumarating na madali, dala ko ang aking gantimpala upang bigyan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Sa huling yugto ng buhay niya, naniwala siya, kung ang nangangaral sa kanya ay isdi, pero pag ang nangangaral sa kanya ay mga usas na mga pastor, nako, kawawa yung tao. So, ibig mong sabihin, kung sumampalataya ako kasi gawa na yon, bakit kailangan ko pang sumunod sa 10 utos? Ligtas na pala ako kasi yung pananampalataya, gawa pala, naman pala So, ligtas ako, yes or no, kahit wala akong gagawin. Hindi ganoon. Sabi ni Kristo, ang hindi nagbubunga, puputulin. Kaya hindi po pwede yung wala kang gagawin. Ang hindi nagbubunga, puputulin, itatapon sa apoy. Kapag naligtas ka sa biyaya, justification, naging matuwid ka, inari kang matuwid, kailangan may gagawin ka. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang second cross ng ating negative sa affirmative. Siyempre dako tayo sa kanyang rebuttal din. Brother Jeramil, 10 minutes bro, your time start now. Pasensya di ko mapigilan talagang tumawa Kasi alam mo, nakalimutan yata ni Bro Ruben yung paksa. Napatutunayan niya na aral ni Satanas ang usas. Bro Ruben, i-remind ko sa iyo baka nakakuha ka lang So siyempre, yung magkaedad tayo, medyo tayo kahit nga ako minsan na may mental block ba. So baka na mental block ka lang, pero ibalik ko yun sa iyo Pakinggan mo. Ito yun. Sabi mo kanina, bantayan mo kasi yung tanong ko. Gusto ba ng Diyos na maligtas ang tao? Once saved yun, di ba? Yes. Ang demonyo ba, gusto niya bang maligtas ang tao? Sabi mo, no. Next naman na tanong ko, gusto ba ng Diyos na yung ligtas ay mananatiling ligtas?
Sagot mo, yes. Di, once saved, always saved. No, ngayon, si Satanas, yung ligtas, gusto niya bang mawala ang kaligtasan? Sagot mo, yes. Bro Ruben, alam ko matalino ka, kaibigan tayo. Pero pansinin mo Ruben, Bro Ruben, medyo tagilid tayo doon Alam mo bakit? Pinatutunayan mo na yung usas pala ay aral ng Diyos. Tinanong kita kanina, gusto ba ng Diyos na ang ligtas ay mananatiling ligtas? Yes or no? Anong sagot mo? Yes! Ano pang? Tapos na yung laban. So, pasensya na yung mga nasa comments kung nasaktan kayo, John Domingo, pasensya ka na. Lumaban ka sa akin sa susunod. Huwag kang masaktan. Kung yung pambato mo kasi, yun, umamin So, mga kaibigan, ito. Hindi pala aral ni Satanas yung usas. Hindi ko na kailangan patunayan. Si Bro Ruben na yung nagpatunay. Di ba? Ano ba yung... Bakit? Siya na yung sumagot Mga kaibigan, malinaw na malinaw po. Hindi pa to conclusion. Rebuttal pa lang to. Pero ibig sabihin yun ba? Napakalinaw na. Okay. Doon sa last na tanong ko kanina, sabi niya, yung taong sumampalataya na malapit ng mamatay, tinanong ko siya dyan Tapos, hindi na makagawa. Di ba? Ligtas ba yon? Siya, yes. Kasi yung pananampalataya raw, ay gawa yon. Mantakin mo mga kaibigan. Kinontra na yung Episodos 8 at 9. Na tayo'y, we are saved by grace through faith and not of works. Kinontra na. Ngayon. Ito na naman, Bro Ben. Namnamin mo na naman. Ito Kung ang pananampalataya pala ay gawa, kasi yung gawa na yun, makapagliligtas rin naman pala sa akin, ganun pa rin. Ako na sumampalataya, ang pananampalataya pala ay gawa, ligtas na ako. Pero anong sabi mo? Hindi na naman. Ako mga kaibigan, ano ba yun? Mahirap yung ganun. Examine your doctrine, Bro Ruben. Alam mo, matagal akong nakipag-debate sa SDA. Alam mo, ang aral ng SDA, ito yon. Minsan kasi, may tumawag kasi kayo sa'yo na offshoot. Iwan ko lang kung totoo yon. Pero sabi niya, offshoot niyan si Bro Ruben kasi ang aral talaga raw ng SDA, hindi sila naligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yung kautusan raw ay bunga, is the fruit of their faith. Kasi nga, ligtas na sila, kaya sumusunod sila sa 10 utos. Baliktad yung sa'yo Dapat, di ba? Dapat sumunod para maligtas. So, napakalito niyan, Bro Ruben. So, pag mali talaga yung aral mo, wala ka talagang katiyakan doon sa kaligtasan. Kung wala kang katiyakan sa kaligtasan, hindi mo rin ma-explain. Di ba? Wala Mismo ikaw, kinontra mo yung sarili mo. Malinaw yan. Sabi mo, yung taong muntik na mamamatay, sumampalataya, ligtas na yun kasi yung pananampalataya ay gawa. Ako, kahit di naman natin alam, bakit obliged pa ako na sumunod sa tinsi para maligtas? Wala yung ganun, Bro Ruben. Mahirap yung ganun. So, mga kaibigan, malinaw po na hindi pala aral ni Satanas ang usas. Siya na yung may sabi. Bakit? Gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas. Di ba? Kaya nga pinadala ang kanyang bugtong anak as a gift para magkaroon tayo ng kaligtasan. Upang kung sino ang manampalataya ay magkaroon ng kaligtasan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Ano palang binigay ng Diyos? It is the gift. And the gift of God is eternal life. Paano mo yan tututulan? So tatanungin na naman ako ni Bro Ruben ngayon, nakukontrahin yung sitas na sinabi ko. Walang ganun na debate, Bro Ruben.
Di kung ayaw mo sa sitas ko, edi maghanap tayo, yung sitas mo na naman pag-usapan natin. Akin to eh. 'Di ba? So mga kaibigan, aral ng Diyos. Aral talaga ng Diyos na ang kaligtasan ay hindi mawawala. Sino may sabi? Si Bro Ruben. Oh, sino ba yung nakarinig kanina? Si Bro Ruben mismo. Sabi niya, gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas at hindi mawala ang kaligtasan. So, tinanong ko siya, aral ba yun ng Diyos? Sabi niya, yes. Wala na. Tapos na ang laban, Bro Ruben. So, bahala ka na. Kung ang tanong mo, mag-focus ka doon sa 15, bahala ka na. Pero tapos na tayo doon sa aral ni Satanas. Kasi ikaw yung lupatunay na aral ng Diyos na ang kaligtasan ay hindi mawawala. Di ba? So, ano pa ang gigibain ko? Pareho na tayo eh. Pareho na tayo. So, aral pala ng Diyos. So, kapag ang Diyos magbigay ng kaligtasan, Bro Ruben, wala akong mabasa eh. Pag ang Diyos nagbigay ng kaligtasan, temporary, iwan ko lang baka may mabasa ka. I will give you temporary life. Iwan ko lang kung may mabasa ka. Kasi ang mabasa ko eh. I will give thee eternal life. Walang naman ko eh. So, mismo ikaw, umamin ka na may Kristo ka na sa buhay. Oh, Bro Ruben, tayo na makasalanan, patay noon. Kaya, kung pag-aralan mo ang episode 2, chapter 2, patay tayo noon dahil sa kasalanan. At nabuhay tayo kalakip kay Kristo. Yan ay posisyon natin in Christ, identification natin in Christ. So, dito naman lito yung mga MCGI, mga kampi ni Pilapil, kinumusta pa naman ako na kumusta daw sa langit kasi kasama na raw ako pinaupo. Hindi na intindihan episode 2 size. Yan ay posisyon natin in Christ, identification natin in Christ. Bakit? Anong sabi ng Biblia? Our citizenship is in heaven. Kahit wala pa tayo doon, yung citizenship natin ay tagalangit tayo eh. So ayaw nyo kasi. Mahirap yan. So, for example, Bro Ruben, for example, yung US citizen pumunta ng Maynila sa Pilipinas, kahit nasa Maynila siya, taga-US siya. O kahit ako, Bro Ruben, wala pa ako sa langit, pero taga-langit na ako dahil kay Kristo. At kasamang pinaupo. Hindi ibig sabihin na physically andon ako, pero dahil may Kristo ako sa buhay, yan ang identification ko in Christ. Mag-aral kasi yun ng soteriology. Soterio. Para alam mo yun ang history ng tao, bakit nawala bakit hindi siya ligtas, bakit makasalanan siya, bakit hiwalay siya sa Diyos. Noon hiwalay tayo sa Diyos, pero ngayon dahil kay Jesus Christ ay may reconciliation. Yan ang message of reconciliation. Part ng soteriology yan. Nang dahil kay Kristo, by the blood of Jesus Christ, we now have the redemption. And we now have the propitiation. And we now have the justification. Pag-aralan mo yan, Bro Ruben, para di ka malito. And that is all because of the blood of Jesus Christ. Kaya kami, Bro Ruben, kung mapansin mo, kahit paikot-ikutin mo man kami, hindi talaga kami mawala dyan. Bakit? Ang kaligtasan talaga namin doon sa ginawa ni Jesus Christ sa cross para sa amin. Na sinugo si Apostol Pablo para sa mga Hintil, na ang kaligtasan ay ang kamatayan ni Kristo doon sa cross. Nang tayo'y makasalanan, inoffer si Jesus Christ para sa atin. Siya ay namatay para sa atin. Sana, Bro Ruben, tanggapin mo yan. Hindi pa huli ang lahat. Tanggapin mo si Jesus Christ na siya ay namatay para sa atin. Sa mga nakikinig ngayon, this is not only for debate para sino. It is a message for everyone. God loves you. Amen. Okay, so dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Okay. Premise 1:4. Kaya't manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng di makapagbubunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo maliban na kayo manatili sa akin.
Sabi ni Kristo, manatili sa Kanya at magbunga. Dito sa talatang 6, kung ang sino man na hindi magbubunga, puputulin. Tanong, sabi mo kanina, kumpleto na, pag naligtas na, wala ka nang gagawin. Tanong, sangayon ka ba sa sinabing ito ni Kristo na pagligtas ka na, nakakabit ka sa Kanya, dapat magbunga ka na? Objection, moderator. Objection. Wala akong sinabi na pagkatapos maligtas ay walang gagawin. Hindi namin yan doktrina. Kasi sa amin, pag ligtas ka na, you are created unto Christ, unto good works. Walang doktrina na ganun. Ang usas na pagkatapos maligtas ay wala nang gagawin. So, ang objection mo patungkol doon sa premise, bro, na hindi mo daw tindig. Bro Ruben, meron ka bang counter objection or magre-rephrase ka ba? Wala na. Sige, Okay na bro. ako dun. Sid. Ngayon, kasasabi mo lang na pag naligtas na, ay gagawa na ng mabuti. Yes. Anong, yung pangingilin mo ng linggo, salip na sabat na ayon kay Kristo, good works ba yan? Yes or no? Objection, Your Honor. Wala kami doktrina na nangingilin kami ng linggo. Wala yan sa aming doktrina. Wala kaming pakialam kahit anong araw kami magsimba. Kasi mahal namin ang Diyos, araw-araw kami nagsasamba. Okay. So again, wala kaming aral. Okay, ang objection nito again, yung premise daw, bro, ay hindi daw nila aral. Meron ka bang counter objection dun, bro? Wala na. Next question. Proceed, bro. Sunod na tanong, araw-araw ba kayo nagkakaroon ng church service? Yes or no? Hindi. Pero ang ibig sabihin kasi ng pagsamba, hindi lang yan, ngayon kasing panahon ngayon, hindi lang yan doon lang sa gathering eh. Because ang sabi ng Biblia, worship God in spirit and in truth. Kahit nga nagdadasal ka, what you are doing, you can worship God. Hindi kami yung araw-araw na nag-gathering. Sunod na tanong, pag linggo ba, nagkakaroon ba kayo ng church service? Yes or no? Yes. Kasi yun ang napagkasunduan namin. Kasi yun ang bakante na walang trabaho. Pero hindi ibig sabihin na nangingilin kami ng linggo. Wala yan sa doktrina namin. Wala yan. We are under grace. Mahal namin ang Diyos. Kahit anong araw, kapag magkasundo kami, pwede kami. Kahit, minsan nga bro naging sabadista kami. Kasi Sabado. minsan Muslim nga eh. Kasi minsan Friday din. Pero ang punto ko dyan, wala sa araw yan. Okay. Iwanan na natin yan. Balik tayo dito sa buhay na walang hanggan. Pag sinabing may buhay na walang hanggan, namamatay pa ba o hindi na namamatay? Physical. Physical. Namamatay pa, physical. Kasi ito yung pagkaintindi namin sa eternal life. Yung eternal life kasi namin, ang pagkaintindi namin, yung relationship namin in Jesus Christ. Yung may Kristo na kami sa buhay ba? Dahil si Kristo yung eternal life namin, ibig sabihin nun, wala nang kapahamakan. Bakit? May Kristo na kami. Kasi nga, si Kristo ang eternal life. Kung may Kristo ka, may eternal life ka. Ayun. Ayun ang eternal life namin. So, kung lilinawin mo ang eternal life, next debate natin. Ngayon, kung si Kristo ay nasa inyo na, gaya ng sinabi ng mga apostol, dapat si Kristo ay binibihis natin. Susundan mo ba yung ginawa ni Kristo? Kapag araw ng Sabat, nangingilin siya. Siya yung Panginoon ng Sabat. Siya yung nagtatag ng Sabat ayon sa Marcos 2:27. Sabi niya, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat na dapat sambahin. Yun ang yun. Susundan mo ba yun si Kristo? Yes or no? Hindi na. Kasi may turo na para sa ating panahon ngayon. Kaya nga, alamin mo yung aral namin eh. Kasi ngayon, wala naman kaming mabasa kasi na sinabi ni Paul na magkuhan kayo, yung mangilin kayo ng Sabat. Pero, Bro Ruben, yung topic natin, aral ni Satanas yung usas. Balik ka doon.
Baka nakalimutan mo, remind lang kita. Next question. Okay. Ang inosisa ko dyan, dahil sabi nyo, ligtas na kayo, may buhay na walang hanggan, at si Kristo ay yun na ang sinusundan nyo. Kaya tinatanong ko, bakit magkaiba kayo ng pagsunod? Si Kristo, sinusunod niya ang 10 utos ng Diyos, kayo ayaw nyo. Bakit magkaiba? Unang-una, kasi hindi inutos. Ano ang susundin mo kung hindi ka inutusan? Kasi nga, we are now under grace and we are not under the law. So, ibig sabihin nun, kung ano lang yung inutos para sa amin, o anong utos pala nung nasa ilalim ng biyaya. Titus 2:10-11. The grace of God teaches us to live godly. So, anong yung nagturo? Yung biyaya ng Diyos. Hindi yung kautusan. Kasi we are now under grace. Next question. Okay. Sabi ni Pablo, kung tayo'y sa Jude 4 premise, sumusulat ako sa inyo dahil hindi ninyo namamalayan na napasok kayo ng ilang mga tao na pinipilit baguhin ang mga aral tungkol sa biyaya ng Diyos upang makagawa ng kalasuan paglabag sa kautusan. Tanong sa ngayong kabasra sinasabi ni Job na kapag tayo nasa biyaya, dapat susunod na tayo. Hindi na natin lalabagin ang kautusan. Yes or no? Asangayon ako sa sinabi niya at para sa mga sinabihan niya. Pero doon sa unawa mo, para i-connect mo yung 10 utos na kailangang sundin, hindi ako sangayon doon. Next question. Okay. Sundan natin, dagdagan natin, Juan 1:17. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kautosan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang biyaya at sa katotohanan, paputol-putol kasi siya. Okay, sabi dito, yes, dinig mo ba? Jeramel, dinig mo na? Paputol-putol kasi si Juan eh. Ito, okay na ba? Pero ikaw, Bro Rasha, rinig na rinig ko. Baka sa ano yan. Sige. Ako rinig mo. Yung sa audio kasi yan. Kanina hindi. Ngayon okay na. Tuloy ka lang, Bro Ruben. Okay. Ngayon, nung dumating ang biyaya, dahil sabi mo under grace na tayo, hindi na tayo under the law. Sabi ni Kristo, time na, bro. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. Rebuttal at second cross. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Jeramil, mahuli si Brother Ruben. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa comment. At meron tayong halos 300 live comments. At shoutout dyan sa ating YouTube channel din. At sa ating Facebook, meron tayong halos 50 live viewers mga kapatid. Dito tayo sa mga comment. Shoutout kay Margyux Amlon. Shoutout din kay June Domingo. Patawa-tawa kasi magmamadali na, tapos na daw ang debate. Ayun, tuloy pautal-utal ng sumagot. Shoutout din kay Pastor Rian Puentes. Pundasyon kasi nila yan tulad ng RCC. Pundasyon nila True Church. Kaya kahit anong debate, babalik at babalik sila sa foundation na aral nila. Shoutout din kay Nonyal John Chris. Hindi niya giniba ang tema nila na Osas napunta sa Sabat. John Domingo, halata na si Osas, bro. Mateo Estrada, Mateo 5:17-18. At dakilang layunin, the third patay. Ang lalayo na ng tanong mo, bro Ruben, para mapatunayan mo na ang Osas ay aral ni Satanas. Alading Gregorio, bakit napunta sa 10 utos, bro Ruben? Renaldo Cudo Gromo, tama si Mr. Osas, araw-araw pwedeng magsimba. Ang hindi lang niya alam na merong araw na special at binanal ng Diyos na araw ang ika-7. Shoutout kay Carlito Rokhab, pumunta na naman sa Sabat, ha. At okay, Abdul Yagub, naligtas ka na, sabi mo, 'di ba? So tanong ko sa'yo, kalooban ba ng Diyos na mawala ang kaligtasan mo? Shoutout kay June Domingo,
napakasunuan lang sa linggo. Carlito Rocab, ha, layo ka na, Ruben. At Morge Estrada, irrelevant question. Patutunayan mo na ang OSAS ay doktrina ni Satanas, napunta ka na sa worship, sabat at church service. At shout out din dito kay Leo Amlon. Pila na kaha. Okay, ito maganda to kasi Bisaya. Pila na kaha ka litro nga tubig na inom anak ni Ruben. Ilang litro na daw yung nainom ni Brother Ruben. Yan sa Tagalog. Shout out din kay Bilal Leonard, aral talaga ni Satanas. Teka, nawawala. Balikan natin. Sana ba yung comment ni nawawala talaga, nagja-jump siya. So mga kapatid, shout out kay Latter Day Saint. I think Mormons ito. Gusto ko makalaban itong si Amlon. Maangas eh. Ayan mga kapatid. So tuloy-tuloy tayo. Final conclusion. Brother Jeramil, 5 minutes para sa pagiging negatibo ng OSAS ay doktrina ni Satanas. Your time start now, bro. Ako ba, bro? Okay. Naka-headset kasi. Okay. Magandang gabi po sa lahat, mga kaibigan. So, uulitin ko po. Yung paksa po natin, hindi sabat, hindi 10 utos, hindi pangingili ng linggo, or ano man yung mga kautusan na yan. Hindi po yan. Pero kasi yan ang foundation ng, kumbaga yan ang foundation kasi ng SDA. Kaya, kahit anong debate man yan, kahit siguro mag-debate kami ng sinong mas pogi sa amin, ang pupuntahan pa rin, yung 15 at sabat. Anong punto dyan? Kasi, yung foundation kasi talaga nila, yung 10C. Hindi nila maiwan-iwan yan eh. So, ang mangyayari, kahit true church pa yung pag-uusapan namin dito ni Bro Ruben, papunta talaga yan sa 10C or sa sabat keeping. Buti na lang, hindi napunta sa baboy. Nagkataon, humba ang labas natin dito. Mga kaibigan, ito po. Yung patutunayan niya na aral ni Satanas, ang usas. Ulitin ko po, usas is once saved, always saved. Pag sinabing once saved, dapat maligtas ka. Dapat na-rescue ka kung ano ka dati. For example, makasalanan ka. Kailangan mo ng tagapagligtas. So, niligtas ka ng Diyos sa pamamagitan kay Jesus Christ. At sumampalataya ka, at yun ay ligtas ka na. Nung ligtas ka na, ay mananatili kang ligtas. Magpakailanman. Bakit? Ang ibinigay sa'yo na buhay ay buhay na walang hanggan. That is through Jesus Christ. Ano pa? Yung righteousness na sa iyo, that is righteousness of Jesus Christ. Righteousness ng Diyos through Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Pangatlo, sabi sa Philippians, kung ano ang nasimula ng Diyos sa buhay natin, ay tatapusin niya yan. What He had begun in you, i-finish niya talaga yan until the day of Jesus Christ. So kung siya ang gumawa para sa atin, bakit mawala yung kaligtasan, Bro Ruben? Siya na yung gumagawa para sa atin. Siya yung kumukilo sa atin. Pangapat, we are now sealed with the Holy Spirit. May Espiritu na tayo. Sealed. Ano ibig sabihin ng sealed? Nakatatak. Credential ba? For example, nakatatak. Akin ka na. Yun ang kagandahan sa atin, Bro Ruben. Ako ay sa Diyos na ako. May tatak na ako. Tinatakan ako na Jeramil Amlon, akin ka na. Ikaw bro Ruben, kailan mo gustong matatakan? Sumampalataya ka. Para magkaroon ka, ma-sealed ka with the Holy Spirit, para magkaroon ka at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. So mga kaibigan,
ano pa ba ang gigibain ko? Siya na mismo ang may sabi na aral ng Diyos na ang tao ay maligtas at hindi mawala yung kaligtasan. Tinanong ko siya kanina, aral ng Diyos. Masakit man sabihin, Bro Ruben, medyo na-eskuran kita ngayon Bakit? Umamin ka na. Dapat sana, ang inamin mo sana kanina, yung usas na ligtas, mananatiling ligtas, ay aral yan ni Satanas. Yan kasi once saved, always saved. Kaya ngayon, yun nga ang paksa mo Di ba? So, mga kaibigan, shout out po sa ating mga kaibigan, sa kanila ni Enrique Laurenti, sa mga nanonood, sa kanila ni Antonino Solis, sa mga kahit saang lugar dito sa Pilipinas. So napansin ko po, marami pong nanonood at marami pong nagko-comment. So sana naliwanagan po kayo. Kapag ang Diyos ang magbigay ng kaligtasan, walang temporary. Kapag ang Diyos ang magbigay ng kaligtasan, sigurado yan. Kung gusto mo siguradong kaligtasan, Bro Ruben, doon ka mag-trust sa ginawa ni Jesus Christ. Huwag kang mag-trust sa gawa mo, Bro Ruben. Wala yan. Yang gawa mo, bukas magkakamali ka. Pero sa gawa ni Jesus Christ, sure yan. Bakit kami sure? Dahil hindi sa aming gawa. Dahil gawa yan ni Jesus Christ. Yan sana ang mapag-isipan yun. Yung mga nakikinig dito, katulad ditong mga, dito sa mga comment section, sana naintindihan nyo yan. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Brother Ruben, sa kanyang pinatutunayan na ang OSAS ay doktrina ni Satanas bilang affirmative. Your time start now, bro. Okay, thank you. Kanina pa napatunayan na natin at nadurog na natin ang usas na yung usas na pinangangalandakan nila ay hindi tunay. Gawa-gawang aral. Nung tinatanong natin si Kristo na nagbibigay ng buhay, susundin mo ba yung kaniyang karakter? Hindi daw para sa akin. So namimili. Kaya maliwanag na yung dala-dala nilang usas ay fake. Doktrina nga ni Satanas, hindi sa Diyos yan. Ngayon yung sinasabi namang napunta sa kautusan, lahat ang nakapundasyon yan sa kautusan. So, Efeso 2:9, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas tayo ng sumampalataya tayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa atin, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. Roma 10:17, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at marinig lang niya ito kung may nangaral sa kanya. Kaya't yung biyaya, naligtas tayo dahil sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Makakamtan natin ang kaligtasan kung may nangaral sa atin ayon sa Roma 10:17. Ngayon ang tanong, sino mga ngaral ang pagkakatiwalaan natin na dapat nating pakinggan? Ito bang mga nangangaral ng usas? Isaiah 8:20. Ang kautusan at katuruan ng Panginoon ang dapat ninyong pakinggan, sapagkat may mga nagsasalita ng mga bagay na salungat sa mga itinuturo ng Panginoon, nadidiliman pa ang pag-iisip ng mga tao iyan. Tama ang sinabi ni Isaiah, di ba? Nung tinatanong natin kanina ang negative, susundan mo ba yung ginawa ni Kristo? Ay hindi para sa akin yan. Iba yung para sa akin. Di namimili. Sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sinusunod nila utos ng tao. O sumasamba sila sa bibig, pero ang kanilang puso malayo sa akin. Ang turo ni Kristo, kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang 10 utos. Ang tunay na naligtas, sumusunod sa 10 utos. Pero kung sasabihin mo ligtas ka na at ayaw mo sa 10 utos, fake, hindi tunay yan. Hindi totoo yan. Kahit kung sasabihin ninyo na punta, yun ang pundasyon ng Diyos Yun ang inaatake ngayon ng kaaway. Once save, always save, pero punta sa 10 utos. Punta sa sinasabi ni Pablo. Nung dumating ang pananampalataya, liwawalan baga natin kabuluhan ng kautusan? Hindi. Tinutupad pa na natin. Anong sabi ng iba pang mga kasulatan? Dahil ba sa biyaya, sasagana ba yung pagsalangsang? Ay hindi ganon, sabi ni Pablo.
Gusto mo bang dumami ang biyaya? Hindi. Isang beses lang ang biyaya. Ibig sabihin, kung naligtas ka dahil sa biyaya, susunod ka na sa 10 utos. Yun ang requirements ni Kristo para makapasok ka sa langit at makakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay. At hahanapan ka ng gawa kapag ka ikaw ay na kay Kristo. Revelation 22 verse 12. Ako ay dumarating ng madali. Dala ko ang aking gantimpala upang bigyan ang sinuman ayon sa kaniyang mga gawa. Hanapan ka ng gawa. Ang sanga na hindi nagbubunga, puputulin, itatapon sa apoy. Nasaan yung usas mo? Wala, fake. Hindi pwede yung ganong aral na ligtas ka na, wala ka nang gagawin, hindi ka na susunod, ligtas ka forever, hindi. Pinatunayan natin kanina yung mag-asawang Sapphira at Ananias. Naligtas na sila, nabiyayaan, binuhusan ng Holy Spirit, pero nung nangupit sila, nagdakaw sila, nilabag ang 10 utos, patay on the spot. Di nawala ang kaligtasan. Tamang Biblia, di ba? Yan ang sinusundan natin. Ang Biblia at katuruan nito at ang mga apostol. Lalo na si Kristo. Sabi ni Kristo, ang sumasampalataya sama, yun ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Ama, kung susundin mong maingat ang aking mga utos, mabubuhay ka. Yun ang requirements eh. Hindi natin pwedeng takasan yan. Yung usas, doktrina ni Satanas, you will not die. Kahit labagin mo ang 10 utos, hindi ka mamamatay. Genesis 2:17, doon unang nangaral si Satanas. Yun ang sinundan ngayon. Yung usas doktrina yan. Hindi ka mamamatay kahit labagin mo pa ang 10 utos. Anong sabi ni Pablo sa Roma 5:17 hanggang 19? Dahil sa paglabag ni Adan, lahat destined to sa pagsunod ni Kristo, maliligtas. Okay, so dyan natatapos ang debate natin mga kapatid between Seventh-day Adventists and GPM mga kapatid at sa katawan ni Brother Ruben at Brother Jeramil. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang magpasalamat sa napakainit na mga nagko-comment, mga live viewers, makakapanood pa nito sa mga nagre-review. At baka meron din kayong ginagawa kapatid kung saan kayo makikita or pwede kayong masundan. Brother, nahin natin si Brother Ruben, bro. Salamat. Thank you Bro Rasya sa napakagandang pagkikita sa amin. Salamat Bro Jeramil sa ayos nating pag-uusap at sa Rasya TV. Mabuhay ang Rasya TV. At sa lahat ng mga nasa comment section, ito po ay debate lang. Pagkatapos nito ay wala na. Magkakaibigan ulit tayo. At shout out yung Grandmaster na 100% na sumusuporta. Ang matalino at malinaw ang pag-iisip. Lahat ng salata, kabisado. Thank you. Sa iyong patuloy na suporta. Sa lahat ng ating mga kapatid sa Roman Catholic Church, mabuhay kayo. Sa Baptist Church, sa Gold Ministry, mabuhay din kayo. Ang lahat ng ito ay ating ipinaubaya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Naway pagpalain tayo. God bless. Thank you. Okay, Bro Ruben, meron ka bang mga program bro outside nito? Baka gusto mo silang imbitahan or paano ba nila ma-follow si Bro Ruben? Ayan. Ano muna ako ngayon sa mga bro sa mga gawain sa labas. Dito muna ako sa loob, may mga gawain kami dito. Busy pa masyado. Kaya nakikita-kita tayo sa sa mga post, sa mga post na lang. So siguro kung meron pa kayong tanong kay Ruben or meron kayong mga gustong malaman pa, siguro mag-PM kayo kay Brother Ruben. Open naman yung kanyang Facebook mga kapatid. At dito din tayo kay Brother Jeramil, bro. Pasalamat mo na, bro. Okay, magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa mga taga-subaybay kahit medyo malalim na yung gabi. So, salamat din kay Bro Robin. Sabi ko nga kanina, yung sa debate, medyo maangas talaga tayo. Pero pagkatapos niyan, wala naman, kaibigan naman kami nito. So, ang atin lang dito na
differentiate nyo yung aral talaga. So, continuation kasi yung debate eh. Ilang taon na tong debate na to, ever since yung mga lolo pa namin noon nagdidebate na. Siguro kahit may anak na kami, magdidebate pa rin yan. Pero basta walang personalan lang po. Maraming salamat po kay Bro Robin, kay Bro Rasha sa kanyang platform upang magkaroon kami ng chance na makapag-explain sa aming side. Magandang gabi po sa lahat. Salamat. Okay. At saan ba namin makikita si Jeramil? O kung meron ka bang online na parang preaching pro or mga gawain? Dito lang sa account ko na Limharij Nulma. I-follow nyo na lang. Ayan, so i-follow nyo lang daw. At mga kapatid, Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta, lahat ng ating mga sponsor mga kapatid. At kung gusto nyong sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin, Rasha Vista, or maghamon man sa dalawang debatista na nandito, Brother Ruben ng Seventh-day Adventist at Brother Jeramil mga kapatid ng GPN. At sinisiguro ko kayo mga kapatid na lahat ng mga ina-endorso ko dito, lalo na sa mga debater, ay talagang magagaling. Ayan, gaya nito mga kapatid. So mag-PM lang kayo kasi alam ko marami na akong nakikitang mga comment na hinahamon ko si Ruben, hinahamon ko si Jeramil. So I hope mag-PM kayo mga kapatid. Open naman tong dalawang to sa debate kung syempre dapat sumasang-ayon kayo sa mga patakaran namin kumbaga. So please subscribe yung ating YouTube channel. Lagi tayong nagla-live dyan. Sabay sa ating Facebook, Rasha TV. Search nyo lang mga kapatid sa ating page kung hindi pa kayo naka-follow sa ating group, Rasha TV mga kapatid. Doon talaga makaka-engage kayo ng mga iba't ibang pananampalataya. At kung magkakainitan, pwede kayong pumasok sa aming call. Ayan, meron kami mga call. Meron din tayong podcast mga kapatid. Mag-PM lang kayo sa akin kung gusto niyo magpahayag ng inyong pananampalataya sa aking live kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ibot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapatawaran.